Tabang nalanggod sa Ginoo ang akong gipangayo sa atong client for today's video mga sis, sa tanawan niyang buhoka mura gisapot nga nasunog maning yang buhoka. Kababalik nga lang ni Madam dito sa Pilipinas from Japan mga sis. At ang kwento nga kung bakit nasunog ang kanyang buhok while nasa Japan siya at nagpe-prepare ng kanyang mga gamit para pag-uwi sana dito sa Pilipinas. Nagkulay muna siya ng buhok at habang piniprepare nga niya yung mga gamit niya, nakababad yung kanyang pangkulay sa kanyang buhok. At hindi niya namalaya na ibabad niya ito ng almost 2 hours or more than 2 hours nga daw. So ang ending nga naging ganyan yung kinalabasan ng kanyang buhok, nag-freeze at nasunog. At wala pa nga isang linggo yung kulay niya mga sis, at pagdating nga niya dito sa Pilipinas, kinontak niya ako kaagad para ipaayos nga itong buhok niyang nasunog or nasira. Dating rebonded na rin yung kanyang hair at manipis yung hibla, kaya siguro naging ganyan ang itsura ng kanyang buhok na sunog nang dahil sa babad ng kulay na sobrang tagal. At sabi nga ng aming client, kung wala na talagang pag-asang maayos ang kanyang buhok at hindi na ito may babalik sa dati, willing naman daw siyang pagupitan ito kung wala talagang choice. Sabi ko naman sa kanya, yun talaga ang best option doon, is gupitin na lang talaga yung parts na nasunog para maging maayos ang kanyang hair. Pero sabi ko sa kanya, sige, bago natin siya gupitin, aayusin ko muna siya or i-re-reband ko muna at gagawin ko yung best na ma-restore talaga ang yung hair bago natin siya gupitan. Pero kapag hindi ko naayos or hindi na ibalik sa dati yung buhok niya, wala siyang choice kundi gupitan hanggang shoulder level. Medyo hopeless nga yung ating client dahil iikli nga yung hair niya at ayaw niya naman talagang paiklian ng kanyang buhok. Kabado nga rin ako dito sa buhok niya mga sis dahil nung binasa nga namin yung kanyang hair, sobrang rubberized at mabilis maputol. So dito sa portion na to mga sis, bali ito na yung blow dry after namin ma-applyan ng rebonding cream number 1. So as you can see, nagkaroon na kami dito ng kunting pag-asa dahil nakita namin na medyo umokay yung hair niya after namin ma-applyan ng rebonding cream number 1. Ang sabi ko nga sa ating client, baka hindi na natin to gupitan dahil naging okay naman yung naging result after natin ma-applyan ng rebonding cream number 1. Syempre tuwang-tuwa naman yung ating client dyan dahil akala niya mauwi sa maikling buhok ang kanyang buhok at hindi na maayos pa ito. Pero syempre hindi ko naman pinangakuan yung ating client na 100% sobrang ganda yung magiging result nito. May maiiwan na mga chismis dyan, most especially yung mga dulo na nagputol-putol na naging cause ng kanyang mga split ends. So ito na nga yung buhok ng aming client after namin siyang ma-hair iron mga sis. Sobrang ganda talaga ang kinalabasan dito dahil na-iron nga ito. So ang next na gagawin namin dyan, mag-a-apply na kami ng neutralizing cream. At this point, apply na po ito ng neutralizing cream. Then bababad namin yan ng 20 minutes. After 20 minutes, papabanlawan naman natin at isusunod natin i-apply yung kanyang hair treatment. And after nga ma-process ang neutralizing cream, pinabanlawan na namin at sinunod namin i-apply yung kanyang treatment. So ibababad naman natin ito ng 1 oras. After 1 hour, babalikan natin siya para i-blow dry. At makalipas nga ang 1 oras na nakababad yung kanyang hair treatment sa kanyang hair, bali hindi na namin siya binanlawan, dumiretso na kami sa pagbo-blow dry. So dito habang bino-blow dry nga namin yung kanyang hair mga sis, nakita ko na malaki talaga ang naging improvement ng kanyang buhok unlike doon sa before na sobrang frizzy. Talagang magaspang na magaspang yung hibla ng kanyang buhok na nasunog dahil nga sa kulay. Kaya lagi kong ina-advise sa ating mga viewers dyan, wag po kayong mag-DIY or magkukulay ng inyong mga sarili or kahit anong pang services na igagawin nyo sa inyong mga buhok dahil maaaring maging ganito ang hair nyo sa ating client na nasunog, naging frizzy ang kanyang buhok. At kung nagbabalak talaga kayong magpaayos ng inyong mga buhok, mas maiging pumunta na lang kayo sa mga pinagkakatiwalaan yung mga hairstylist or sa malapit nyo mga salon. Instead na makakamura kayo dahil sa inyong pagdi-DIY, baka mapamahal pa ang inyong bayad dahil mas mahal po talaga ang pagre-restore ng inyong mga hair na nasira. And kung was naman kayo learning pagdating sa chemical service at gusto nyo lang or trip nyo lang mag-DIY utang na loob, itigil nyo na habang maaga pa. Dahil once pag nasira ang inyong mga buhok, mahirap at masakit sa ulo talaga mag-restore or mag-ayos ng mga buhok na sira. Alam nyo ba, ang dami kong nababasa sa mga pages ng mga hair rebonding na mga nasira ang buhok dahil sa kadi-DIY. Hindi ko naman sa pinipigilan ko kayo mag-DIY, pero yun nga yung risk doon. Mataas ang risk na masira ang inyong mga buhok. Pero syempre, kung magpapagawa kayo ng inyong mga buhok, pumili po kayo ng inyong hairstylist na alam nyong nasa mabuting kamay kayo or magagawa ng paraan ang inyong mga hair. O Jiva, ang dami kong talak. Ito na pala yung kanyang final result after the hair rebond service na ginawa namin sa kanya. So as you can see, sobrang ganda, sobrang kinang, sobrang lambot dahil nga yan ay na-iron. So kumusta kaya yung hair niya after niyang mapaliguan? So kwento ko lang mga sis, bali hindi na nga namin siya ginupitan dito dahil I believe na naging okay naman yung hair niya after namin siyang ma-restore or ma-rebond. Pero sabi ko nga rin sa ating client na hindi siya
singganda talaga ng gaya ng ibang reband na virgin hair na sabi ko may iwan at may iwan dyan ng mga chismis, pero okay lang as long as na may pagbabago sa hair niya unlike before. So good naman po yon mga sis. So tingnan naman natin yung kanyang hair after niyang mapaliguan. By the way, itong client na to is from Antipolo. Then 1 day lang po ang kanyang hair, resting time po yon. Pinaliguan niya na po yung kanyang hair dahil ayaw rin naman niya ng sobrang flat, dahil nagtanong nga siya sa akin baka ganito daw yung hair niya after niyang mapaliguan sobrang flat, dahil ayaw na ayaw daw niya. Sabi ko okay lang naman yan, paliguan mo na kinabukasan at hindi naman niya magiging ganyan ka-flat dahil aalsa naman yan kahit paano at magiging bouncy. So ayan mga sis, pagkatapos namin siyang i-reban at bago umalis ay nag-picture taking muna kami at tingnan nyo yung face ng ating client ha, baka sabihin nyo naman magkaibang tao. At ito na nga mga sis, after 1 day na nariban ko siya, pinaliguan na niya ang kanyang buhok at nag-send na siya sa atin ng video at yung kanyang feedback. So panoorin natin mga sis. At ito na nga mga sis, yung video na sinend sa atin ng ating client after niyang ma-wash yung kanyang hair. So as you can see, oh my god, tuwang-tuwa talaga ako sa naging outcome ng kanyang hair after the restoration na ginawa namin. Though merong mga chismis yung mga dulo nakikita ko, pero at least hindi na siya kagaya nung hair niya na before nung pumunta siya dito na talagang parang ewan yung hair niya. Pero ngayon, manageable na siya, makintab, and straight na straight pa din. So, what do you think with this hair transformation na ginawa natin mga sis? Comment your thought below. And that's it for this video. Please don't forget to like our video and follow our page, Chading, for more hair transformation. And this is Chading saying have a great hair day always mga sis. Love until our next video. Bye!